Kung ang pipiliin mo mabuti o masama, ikaw ang nakakaalam nun. Pagdating ng oras na magdidesisyon ka, ang Diyos, hanggang hindi mo pa dinidesisyonan, kung ang pinili mo mabuti at masama, hindi niya pa alam yon. Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-U3 at kung ikaw po ay baguhan po, tuloy po kayo sa atin pong channel. Ang ginagawa po natin dito, pinag-uusapan po natin ang mga religious discussions, mga debate po. And for this particular day, it is special for me dahil ito po ay aking unang episode pagkatapos po ng aking pong bakasyon. And it's just nice to see all of you once again. Ako po, natutuwa po ako na nandito po kayo lagi po nakaabang, nakaantabay. And I think we are close to 80,000 subscribers na po, kaya maraming salamat po talaga sa inyong panonood. Sa ating episode ngayon, ito po ay rare dahil po ito po ay hindi video, although may mga larawan tayo makikita maya-maya. Ito ay actually audio recording ng isang radio show noong 1980s po, kung hindi po ako nagkakamali. Ano po? Ito po ang palabas po ni Don Manolo Favis na kung saan isa po ito sa pinagmulan ng kasikatan po ni Brother Eli dahil ito isang palabas ni Don Manolo Favis, isa pong radio broadcaster na sa kasamaang palad po ay namatay ngayon lamang December 1st ngayong taon. At sinasabi po ng marami na malaki po ang naitulong ng palabas na ito sa pagpapalaganap nga ng katotohanan at nakatulong din na mag-facilitate ng mga diskusyon, mga religious discussions sa radyo. So first time ko po itong maririnig, samahan niyo po ako. Pero paunang paalala lang po, ang quality po nito, I'm guessing hindi ganun kaganda dahil nga po ito ay nagmula sa audio recording pa ng isang radio show. So just imagine that. And kapag meron tayong mga rare na mga videos na katulad po nito, alam na po natin kung sino ang source nito. Brother Clark, maraming salamat po sa pag-share nitong audio file na ito. So sa aking background po ng paghihimay ng mga debate, ng mga argumentasyon, ako po ay dati pong university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-youthi? Samahan niyo po ako. Let's go! Isip ng Panginoon tulad ng sinabi ni Ron Soriano na meron daw hindi alam ang Diyos. Hindi ba pumumusong yan? Na sinabi niya po sa San Pablo, sino ang nakaalam ng pag-isip ng Panginoon upang sa ituruan o maging kasanhin niya? Kapag sabi mo, meron hindi alam ng ang Panginoon, sa makatid, pinangunahan mo ngayon ang karunungan ng Diyos. Para sabi ni Pablo, sino ang nakaalam ng pag-isip ng Panginoon upang sa ituruan? At sabi mo, meron hindi alam. Sa makatid, pumumusong niya. Hindi ba pumumusong niya? Kasalanan malaki yan. Sabihin mo, alam mo ang isip ng Diyos at ang Diyos meron din nalalaman. Yun lang, sagutin mo kung alam mo ang tamang sagot. Alam mo, mali ang tanong mo, Ginoong Tablada. Wala naman ako sinabi na nalalaban ko isip ng Diyos. Wala akong sinabi nun. Bagaman meron sa Biblia ganito. Sa 2:16 ng unang Korinto, sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya na dapat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Meron mo talagang mga taong kinaroroonan ng isip ni Kristo. Meron nun. Sabi ni San Pablo, saka sa mga unang Kristiyano, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Nasa Biblia po yan. Pero hindi ko sinasabi kailanman na alam ko ang isip ng Diyos. Wala akong makakaalam nun sapagkat ang Diyos ang may sabi na kung papaanong mataas ang langit kaysa lupa, gayon ang akin ang wigang pag-iisip at ang aking lakad, mas mataas kaysa inyong pag-iisip at sa inyong lakad. Nasa 55 at 8 po yan hanggang 9 ng Isayas. Na ang kung gaano kataas ang langit sa lupa, gayon ang kataas ang isip ng Diyos kaysa sa tao. Yun po ang nasa Biblia. Sagot po, Don Manolo, sa talong ni Ginoong Tablada. At doon po sa kaninang nasabi ni kapatid na Menong na kung alam na ba raw ng Diyos o ng ating Panginoong Jesus, yung nasa 22:33 ng Lucas, ang masasabi po natin na sinagot ko nga kanina, alam ng Diyos yung sinasabi na ni Pedro na tama yung sinasabi ni Pedro. Alam po ng Diyos yun. Pero kilala ng Diyos ang kapasidad ni Pedro. Ayan po ang dapat nating maintindihan. Kaya yung hindi alam ni Pedro, may alam ang Diyos doon. Pero yung si Pedro, magkausap na silang dalawa, ang kilala na po ng Diyos ang puso ni Pedro na talaga hindi hiwalay sa kanya si Pedro. Maaaring makagawa ng pagkakamali si Pedro, pero ang desisyon ni Pedro ay alam na ng Diyos na. Nagdesisyon na si Pedro, talaga susunod siya sa Diyos at kay Kristo, kailanman at saan man siya pumaroon. Merong pangalawang ulit na tanong, si Kaonik. I have to have mind, Mr. President. Opo. Kaonik, please. Ginoong Soriano, babasahin ko ito isang talata na alam kong alam mo na rito. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso. At nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Ang sabi po dito ng Apostol si San Juan, nalalaman ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga bagay. Sa inyo naman, mayroong hindi nalalaman. Sino po totoo sa inyong dalawa?
At totoo po yung Biblia na sinasabi niya na kung hinahatulan tayo ng ating puso, lalong dakila ang Diyos kaysa ating puso. Sapagkat nalalaman niya ang lahat ng bagay. Pagka patungkol mo sa puso ng tao, talagang alam mo ng Diyos yun. Lahat ng nasa puso ng tao, alam ng Diyos. Wala po akong sinabi kailanman na hindi alam ng Diyos ang nasa puso ng tao. Ang sinasabi ko na hindi alam ng Diyos, yung ididesisyon ng tao. Yung bagay na wala pa sa kanyang puso. Yung bagay na hindi niya pa pinapasyahan kung susunod siya o hindi, kung pipili siya ng masama at mabuti. Yun ang sinabi ni Juan, tama-tama ho yun sa paniniwala ko. Pag nasa puso. Bakit ganun? Ba't yan ang mangyaring merong, yung desisyon ng tao ay hindi alam ng Diyos? Why? Hindi ko makuha yung ano. Don Manolo, meron mo akong babasahin talata at ang pakiusap ko po ay pakinggan yung mabuti, Don Manolo. Nag-aaralan ko kanina ba? Ito po, ang babasahin ko po. Ang Deuteronomio, Kapitulo 3 at ang bersikulo ay 1 hanggang 3. Kung may bumangon sa gitna mo na isang manghuhula o isang mapanaginipin ng mga panaginip, at kanyang bigyan ka ng isang tanda o kababalaghan, at ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari, na kanyang salitaan ka, na sabihin, sumunod tayo sa ibang Diyos na hindi mo nakikilala at ating paglingkuran sila, ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon, o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Tingnan niyo po yung wording doon. Bakit tayo sinusubok ng Diyos? What is the intent of God behind every trial that we are meeting every day in our life as Christians? Ang sabi ng Biblia, sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig niyo siya ng buong puso at ng buong kaluluwa. Yan ang pruweba ko doon, Manolo, na talagang merong hindi alam ng Diyos pag wala pa sa puso mo, hindi mo pa idinidesisyon, hindi pa alam ng Diyos kung magpapakasama ka, kung magpapakabuti ka. Kaya nga meron siya dalawang nakahandang bagay mabuti at masama, at gantimpala at sumpa at buhay at kamatayan. May nakahanda na siya. Dahil alam ng Diyos na merong hindi susunod sa Kanya, pero hindi niya alam na ikaw yung particular na yun na susunod sa Kanya. Hindi niya pinakikialaman yung haka ng puso mo. Hindi ba ang tao ay namamatay ang katawang lupa? Opo, opo. At pagka namatay ay ang humihiwalay, ano ba yung humihiwalay sa kanya? Espiritu. Yung pong espiritu ay bumabalik po sa Diyos ayon sa Biblia. Okay. Alin ngayon yung sa paghuhukom ay haharap sa Diyos? Alin? Di yung pong kabuuan ng ating pagkatao ayon sa 15 ng unang Korinto, versikulo 30. Hindi ba yung kaluluwa? Yung pong kabuuan, katawan, kaluluwa at espiritu ayon sa unang Tesalonica 5:23. Pero hindi ba yung katawan yun kamo bumalik na sa alabok? Oo, kukunin ho uli ng Diyos yun Bubuhin ulit. Oo, bubuin ho yun. Bubuhin ulit. Oo. Now, pagkatapos, saka palang babasahin ng Panginoon Diyos ang kanilang puso. Kung ano kanya ginawa sa lupa. Hindi niya nababasahin dahil meron ho tayong record ng pangyayari ang Diyos sa mga nangyayari sa tao sa lupa. Ayon sa 20:11 hanggang 12 ng Apokalipsis, merong mga aklat na pinagsusulatan ng Diyos ng ginagawa ng mga tao na bubuhay sa lupa. Kaya Okay, before that, I think ito ba yung yung tinutukoy ni Brother Ellie dito na Book of Life? Ito po ba yun? At sa mga datihan na po ng mga viewers po ng Usap-Usap University, alam niyo na po yan na ang ating pong panonood ay in real time, no? Hindi po natin ito napanood beforehand. Kaya lahat din po ng napapakinggan ninyo ay kasabay po ng napapakinggan ko rin po. Pero interesting po sa akin so far, nag-start na yung ating video or ating audio file. Nag-start na nung meron ng pagtatanong kay Brother Ellie, and it seems na this is part of the cross-examination. Hindi ko po alam kung ito po ba ay pagkatapos na ng unang pagtindig o pangalawang pagtindig. Kaya ako medyo blind po ako sa context ng kanilang pinag-uusapan. Although, what was asked kay Brother Ellie ay patungkol sa kaalaman ng Diyos sa lahat ng bagay. Kasi sinasabi ng isang nagtanong kanina na God knows all things. At sinasabi naman ni Brother Ellie dito na hindi alam ng Diyos ang desisyon ng tao na hindi pa nasa puso niya. So once na it is not yet in your heart, so hindi malalaman yun ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Brother Ellie kanina. At least yun ang nagets ko po so far sa pakikinig po. Interesting din sa akin yung sagot ni Brother Ellie dahil nga si Don Manolo nga ay nagpa-facilitate, nagtatanong ng mga queries, mga paglilinaw. Yun ang ginagawa ni Don Manolo pala dito. Like what I said, it's my first time hearing his voice. It's my first time hearing, how he facilitates this debate. Pero isa sa mga naintindihan ko, which is very nice na na-mention ni Brother Ellie, yung tatlong kabuuan ng pagkatao
tao yun daw po pala ang haharap sa Diyos, no? Ito ay kabuuan ng kaluluwa, ng iyong katawan at ng iyong espiritu. Hindi lamang yung espiritu yung haharap po sa Diyos, yun ang sinasabi dito ni Brother Eli. At least so far on what I can understand. So medyo challenging po, ano? Dahil wala tayong video na papanood and it's actually our first time hearing yung talagang audio lang po at magre-react po tayo. Kaya kinakailangan po natin ng sharper na active listening skills. So ipapatuloy po natin. Pagdating mo ng paghukom, ihaharap sa'yo yun na ito ginawa mo, itong ginawa mo, itong ginawa mo. Yun po, doon Bakit kailangan buhayin pa uli? Bakit kinakailangan makaharap pa uli? You have to be aware in order to receive the judgment and the reward. Otherwise, hindi magiging thrill, walang thrill. You will not know na kaya ka pala naligtas dahil nagpakasakit ka. Ibabalik ko yung isip mo dati para for you to recall everything that happened when you are on earth. And after that, bigla kang babaguhin to receive the reward. Yan po ang sinasabi sa Biblia, 15 ng unang Korinto. Kinakailangan bang basahin pa ng Panginoon Diyos ang puso ng tao para malaman kung napasala siya? Hindi naman po yung puso niya ang babasahin, yung aklat ng buhay Yun yung aklat ng buhay ang babasahin. Yun yung babasahin ng Diyos para ipakita dun sa taong concern. Kasi ibig sabihin tayong ginawa doon Manolo, nakalimutan na natin Kaya hindi sa puso, kaya sa aklat ng buhay sabi ninyo. Kailangan pa bang basahin ng Diyos yun? Hindi ba niya madidesisyonan yun na hindi niya binabasa? Doon sabihin hindi niya alam? Kaya niya po yun, pero kailangan ipamata ng Diyos sa'yo. Miski sa husgado, kahit po alam ng huwes na ikaw ang may kasalanan, hindi mo basta't ikaw papakulong. Tatawagin ka, you must have your day in court para matupad yung due process of law. Miski ang Diyos ganun din. Si Adan nung magkasala ko, tinawag Adan, saan kayo ka naroon? O kaya tinan ninyo, kung yung talong ng Diyos, saan ka naroon, Adan? O bakit niya tinatawag ng gano'n si Adan? He must have his day in court. Tinitignan ng Diyos kung ano magiging pleading niya, o ano magiging kung guilty o not guilty. Yung ginawa ni Adan mali ang approach niya sa Diyos Yung ikang babaeng binigay sa akin, yun ang nagbigay sa akin, kaya ako nakakain Ayun. Pero, ayun yung pagtawag ng Diyos kay Adan giving him due course of the law. Na siya ay magumpisal kung pwede at para siya ay kumaanggang ang atol. Hindi ginawa ni Adan, nagturo Ganyan po ang paraan ng Diyos. That's God's justice. There is always a day in court for everybody. Ganon din po ang hukuman ni Kristo. Ikalawang Korinto, 5:10, nakasulat po yun. Tayong lahat ay kinakailangang makayag sa hukuman ni Kristo upang magsitanggap ang bawat isa yun sa mga bagay na ginawa sa katawan, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Yan po ang maliwanag na nasa Biblia. Okay. Alright. Teka, may katanungan si Kamenong. At hindi naman pala 17 Mali ka naman kasi magbilang, hindi naman pala labis, Panginoon. So narinig ko po yung sinabi po dito ni Don Manolo na Brother Menong. At kung maalala niyo po, meron na po tayong video reaction na ginawa patungkol po sa debate ni Brother Eli at dalawang workers po ng SDA. At isa nga po doon yung naalala ko po si Cabert at saka si Kamenong. So most likely yung Kamenong po doon sa video na yon ay yun din po yung kadebate po dito ni Brother Eli ngayon na nagre-representa nga po ng Seventh Day Adventist. Ano yung latimpik? Kamenong ba ito? Mangyoso na. Pinapaniwala, labis yung pamilya. Labis yung hindi namin nasasabi ko, labis yung palaman ng tinapay na pinadala sa atin. Ano ka, kung ito naman o, pero nga po yung sinasabi ni Puriete. Nung nagkakaroon ng tao. Ganito, ang sabi ni Kaeli, kapag ka nasa puso na ng tao, alam na ng Diyos. Bagaman, at ang Diyos lamang ang talagang may kapangyarihang umalam ng puso ng tao. Yun, ikatangian na ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko ngayon ito, sapagkat yung nasa 22, 32, o 33 ng Lucas, tinanong ko kanina, ito ay alam na ng Diyos sapagkat ito ay nasa puso na ni Pedro. Yung napa sa puso ni Pedro, sapagkat hindi pa nga niya alam na ito ang kanyang gagawin, alam na ng Diyos. Doon sa talatang 34, pakinggan ninyo. Kanyang sinabi, sabi doon sa 33, sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Ito ang nasa puso ni Pedro. Pero ang sabi ng ating Panginoon Kristo, yung bagay na wala pa sa puso ni Pedro, ito sa 34. At kanyang sinabi, sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ng manok hanggang sa ikaila mong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. O yun, wala pa sa puso ni Pedro yan. Okay. Alright, pasagutin naman natin sa amin. Hindi ba tala kayo tuman o naman pwede? Okay, sige natin sis. Pwede ka ako guys. Tama-tama po yung sinabi ni Kamenong na yung nasa puso ni Pedro, alam na ng Diyos yun. Na talagang hindi ikakaila ni Pedro ang Diyos. Hindi niya ikakaila ang Panginoon sa Kristo. Totoo yun. Otherwise, sasabihin sana ni Kristo, sinungaling ka Pedro.
Pero alam ho ni Kristo talagang totoo yun. At hindi naman magsisinungaling si Pedro kay Kristo. Nung sabihin ni Pedro talaga na hindi kita iiwan, hindi kita ikakaila, talaga pong totoo kay Pedro yun. Nakita ni Kristo yun na totoo sa kanya. Pero meron hong alam si Kristo na hindi alam ni Pedro. Alin ho yung alam ni Kristo na hindi alam ni Pedro? Alam ho ni Kristo na may mga kaaway siya, na yon ang bibihag kay Pedro. Yon ang kay Pedro, magbibigay ng takot kay Pedro pagdating ng oras na kailangan na siyang magkaila. Kaya hindi po yan ay pagpapahama kay Pedro dahil beforehand, nalaman na ng Diyos ang puso ni Pedro. Kilala po ng Diyos si Apostol Pedro. Kilala siya ng ating Panginoon Kristo. Kaya alam niyang kung magkailaman si Pedro, minor na lang bunga na lang ng force of circumstances. Yung circumstances po ang alam ni Kristo, no? At alam na ng Kristo na talagang ang desisyon ni Pedro ay habang panahon hanggang kamatayan na siya po ay talagang kay Kristo, hindi niya iiwalay. Okay, resume. At bago tayo magwakas sa ating one-on-one, gusto kong liwanagin lamang doon sa katanungan na mayroon bang mga bagay sa tao na hindi alam ng Diyos? Resume lang ito, no? Paki-plancha ho lang ninyo ang kasagutan ninyo, Ginasuriana. Go ahead. Una po, ang hindi alam ng Diyos yung bagay na ibinigay niyang kalayaan sa atin. Na hindi niya tayo pinipilit na pumili ng anumang bagay, kundi siya po'y nagbigay ng kalayaang mamili ka, mabuti o masama. Kung ang pipiliin mo mabuti o masama, ikaw ang nakakaalam nun. Pagdating ng oras na magdidesisyon ka, ang Diyos, hanggang hindi mo pa dinidesisyonan, kung ang pinili mo mabuti at masama, hindi niya pa alam yon. Yun po ang aking sagot doon, Don Manolo. Okay, with that, palagay ko, muna, pabor, yung activities po ng inyong samahan, pakibagit po lamang, nang ako naman ay makapagpasalamat sa inyong pagiging palagay natin. Maraming salamat din po, Don Manolo. At kami po ay nag-aanyaya sa inyo, mga kababayan. Ang atin pong samahan ay maglulunsad ng isang mass indoctrination. Magpapasimula po ito bukas ng gabi, alas 7, sa iba't ibang coordinating centers natin dito sa Metro Manila at karating na lalawigan. Ang mga taga Metro Manila, makapagsasadya po kayo sa 4325 Emilia Street, Palanan, Makati, Metro Manila. O kaya po ay sa 298 Roosevelt Avenue, Quezon City. O kaya po sa 8192 Evacom Building 1, Sukat, Parañaque, Metro Manila. Dito po sa San Fernando, Pampanga, doon sa tapat ng Regional Hospital. At sa Angeles City, doon po sa tulay ng Angeles, pagpanik ng Abacan Bridge, andun po ang coordinating center. Marami pa pong iba, hindi ko lang po natatandaan lahat. At yan po yung magpapasimula bukas po ng gabi alas 7, ang isang mass indoctrination inilulunsad po ng aming samahan. Ako po yung nagpapasalamat kay Don Manolo Fabis at sa lahat ng mga kasama sa Genius Family sa kanila pong pagbibigay ng panahon sa amin. At nagpapasalamat din ako rito sa aming kapitbahay kay Mr. Pregunta na nagpaunlak po sa akin na gamitin itong kanilang telepono. Teka muna, si Ano Pregunta ba nasabihan mo, may 2 oras pa natitira? Opo. Alam po niya hanggang alas 12 kasi po nakikinig siya regularly sa programa niyo, Don Manolo. Talagang niyo na po itong sapin-sapin yan at hindi matulog. Sige. Andito po sila, nanonood sila lahat dito sa akin habang nagsasalita. Sige. Maraming salamat po, Don Manolo. Wag mo na kayong bababa at maraming salamat, Mel. Si Mel Magdaragba. Mel, maraming salamat sa iyo. Salamat po, kuya. Maraming salamat sa hindi mo pagkakapagsalita at sa iyo pala narinig. Dahil sa sala kayo bumawi. Okay. Ito na kaibigan. Bago po ang lahat, dadalhin namin kayo sa aming talakayan portion. Ito po muna sandali. Kapag sa katanungan, ito pagkatapos, pwede kayo magbalik-balik. Tandaan yan. Just one size brief. At magtatanungan tayo. Kung sino may maluwag doon sa sagot natin. Okay. Ngayon, katanungan lang. Sa binitiwan ni Ginasuriano ng mga kasagutan kanina, ikaw bilang miyembro, ikaw Ben. Okay, before that, napasensya na po. Medyo malakas yung static no, sa kanilang recording dahil nga po, ito po ay luma na po na file and actually we're lucky na it was converted from, I'm guessing, probably from a tape recorder pa and then a transfer into a digital file. Kaya nga naririnig natin yan. Pero pasensya na po, medyo malakas yung static ng video na ito, no? Yan. Opo, kaya nga po, mas gusto ko po talaga Kuya Manolo, si Kapatid Soriano ang nagsasalita dahil Hindi, ano po, ibig sabihin siya na siya. Palagi mo ba totoo lahat ang kanyang sinagot? totoo po lahat. Wala nga po mga tutol po dito sa lahat ng kasama natin dito. Ako lahat nagkatakasan ng kamay. Tumututol, hindi lang makatutol. Oo. Parang- Maganda yan. Teka, tumututol para hindi makatutol. Opo. Bago tayo magtutunan, ito po muna, ho? Kumansan muna. Sandali.
Ha? Andito po, Don Manolo. Nakuha mo ba yung privacy ka ni kanina? Nakuha ko po, kaya lang hindi niya ibinigay ang talatang ginamit niya sa home. At dun sa talatang ginamit niya... Ha? Andito po, Don Manolo. Nakuha mo ba yung privacy ka ni kanina? Nakuha ko po, kaya lang hindi niya ibinigay ang talatang ginamit niya sa home. At dun sa talatang ginamit niya, wala akong nakalagay ito na alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa home. Ang sabi ron... Hindi. Yung kay Hob, nabanggit ka, yung kay Elipas lang. Oh, pero meron siyang binanggit na talata, sabi niya, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, ang wika ni Hob. Hindi niya ko ibinigay ang talata at ibig ko po sanang hingin ng talata kay Kao. Teka, sandali. Hindi niya maibigay ang talata eh. Alam mo naman, sporto ako eh. Mas hindi pa nakasabi. Hindi, ako. Alam ko yun eh. 42 ng Hob na. Ito naman serious team. Labo ko yung tuloy ako. Ba't mo sinabi? 42 daw. Ano? 42? Dos, okay. Ito po ang sinasabi sa 42, Don Manolo. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Ito po ay sabi ni Job sa kanyang pakikipag-usap sa Diyos. Alam ko na magagawa mo ang lahat ng bagay at wala kang akalang mapipigil. Wala akong kinalam na nito sa pinag-uusapan natin ngayon dahil ang pinag-uusapan natin yung hindi nalalaman ng Diyos. Yun po. Ngayon, yung sinabi ni Job na alam niyang magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi po tayo tutol doon. Pero meron yung sinasabi sa Tito 1:2 na ang Diyos ay di makapagsisinungaling. At ito po ay pangungusap ng isang mangangaral ng bagong tipan. At ito po ay kinasihan ng Diyos na masulat na ang Diyos ay hindi makapagsisinungaling. O di meron siyang hindi magagawa. Bagaman yun ay hindi bagay, yung bagay po kasi, thing, kosa, magagawa ng Diyos yun eh. Meron siyang gustong gawin, magagawa niya. Pero, meron siyang hindi magagawa sa kanyang aktwasyon. At ito po ay ang hindi siya makakapagsinungaling. Yung ibinigay ng talata ni Kao, ni 42:2, wala pong kinalam nandun sa pinag-uusapan natin ngayon na tungkol sa hindi nalalaman ng Diyos, yung ipapasya ng puso ng tao kung pipili siya ng masama't mabuti. Okay. Maraming salamat po. Thank you very much. Alright. Samantala, mga kaibigan, sige, okay. Nakuha pa niyo yung katanungan sa ulit. Opo, yung pong katanungan nung... Okay, bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang po i-point out na meron po tayong isang na mention po na hindi naman correction, kundi parang interjection lamang po patungkol sa nasabi ni Brother Eli on the concept of being powerful. And then I said na dapat merong distinction between being powerful and being capable. Kasi hindi naman porket powerful ka ay capable ka na sa ibang mga bagay. So sinasabi ko nga sa dati kong video reaction na yung pagiging powerful lang, ang ibig sabihin lamang nito ay ang pagkakaroon ng isang malakas na puwersa, no? Isang malakas na puwersa sa sanlibutan, sa universo. Pero hindi yan katulad ng meaning ng word na capable dahil sinasabi ni Brother Eli na he is not capable of lying. Dapat natin magawa ng distinction yon, yung pagiging capable at pagiging powerful. So medyo similar yung argumentasyon na yon dito sa sinasabi ni Brother Eli sa radio program na ito. Phone caller natin. Mr. Balagtas. Opo, ni Mr. Balagtas. Lumalabas po misconception niya dun sa pagdami ng tao. Parang bang ang akala niya kaya dadami tao pagka kumain ng bungang bawal. Hindi po gano'n. Nung lalangin po ng Diyos ang tao, 1:26-27 ng Genesis, nilalang niya ayon sa kanyang sariling larawan at langis. Nilalang nila sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at kalatan ninyo ang buong lupa. Ayun, yun po nung sabihin ng Diyos, hindi pa natutukso si Eva at si Adan. Pero meron na hong sinabi ng Diyos na kalatan niyo buong lupa. Kaya hindi po ang pagdami ng tao manggagaling doon sa pagkakain ng bungang bawal. Okay. Yun po. Maraming salamat po. Kumakain ba kayo, Mr. Suwa? Hindi po. Ang akin lang pong pustiso yung bagong kabin. Baka ako nag-merienda kayo. Makipag-merienda kayo sa amin. May padala ko dito si Mrs. Lorito Hison. Maraming salamat po kay Mrs. Hison. Salamat. Naku, malapit kayo sa akin, Miss na at ina mo nga naman ang programa kung mga kaibigan na makakarating din yata ako sa katotohanan na gusto. Naku, sige. Malapit na ako. Joy to the world, the world. Baka gano'n ang kanta ko. Baka naman sila ang kanta. Ano yung kanta niya? Ano simula ng kanta? Ano yung simula ng kanta palagi? Naginilago, tinulungan ako. Ito naman tayo ito. Okay, alright mga kaibigan. Meron pa isa dyan? Sandali lang kamo ha? Para ano? Maiupo ko muna si... Huwag ka mo magbababa. Salita. Sige, go ahead. Hindi kasi... Ito mo. Nagmamadali ako. Nung magsalita ay nagbukas ng buhay. Balik natin. Paano ka natitinig ng anak mo dyan? Lalo hindi babalik yung anak mo eh. Panginoon ko sa buhay. Ito doon naman. Ang tanong ko, sabi kasi niya, meron daw hindi alam ng Diyos. Ngayon,
Dito sa binasa ko kanina, ang tinatanong ko dito sa salita ni Apostol San Pablo, hindi ang Panginoon sa Kristo, kundi sa unang sa Roma, Kapitulo 11, versikulo 34, at tinutukoy dito, yung Diyos Ama. Sapagkat sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Ngayon, kung sabihin ng tao, sabihin ni Eliseo Soriano na meron hindi alam ng Diyos, mukhang mali. Sapagkat dito, at tinutukoy dito, hindi pag-iisip ng ating Panginoon sa Kristo, kundi mismo yung Diyos na Ama. Walang tao nakaalam ng pag-iisip ng Diyos. Sukat sabihin mo ngayon, na meron hindi alam ng Diyos. Sapagkat ito mo gusto ngayon. Alright. Ha? At yan, huwag mo iligaw, hindi pa yun sa question tinutukoy, kundi amang hanggang yan lang. Alright. Mel, medyo ikaw na kasi mo dito, Mel, at mga lalo mo wala yung ngipin na yan. Tuloy mo. Ang talata po isinet kasi ni Mr. Tablada, ito yung 34 na Roma. Nakasulat dito, sapagkat sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon o sino ang kanyang naging kasangguni. Totoo naman yun at saka wala namang, kagaya nga po ng sinabi ni kapatid na Soriano kanina, hindi niya sinasabing alam niya ang pag-iisip ng Panginoon. Kundi ang sinasabi ni kapatid na Soriano at yun ang nasa Biblia, mayroong hindi inalam ang Diyos, mayroong hindi alam ang Diyos. Yung hindi desisyon ng tao, hindi inalam ng Diyos yun. Iba naman po yung sa nakasulat dito sa 11:34 Okay, medyo nagets po natin yun, no? Ang sinasabi kasi, nung nagtatanong nga kay Brother Eli kanina, mali yung sinasabi ni Brother Eli na hindi alam ng Diyos ang lahat ng bagay. At sinasabi niya pa na ang kanyang, kumbaga, supporting na argument, na sinasabi niya na ang tao nga ay hindi alam kung gaano kalawak ang karunungan ng Diyos o ang kaalaman ng Diyos. Pero that's beside the point, hindi magka-connect yung dalawang ideya na yun. Kasi pwede naman kasi na hindi natin alam kung ano yung kaalaman ng Diyos fully, pero meron tayong alam sa kung ano yung nalalaman ng Diyos. At sinasabi nga ni Brother Eli dyan na ang kaalaman ng Diyos ay hindi sa lahat ng bagay, lalo't lalo na kapag ito ay patungkol sa desisyon ng ating puso. So parang ang nakikita ko dito si Brad Mel, ito po ba si Brad Mel ngayon yung IT ng MCGI? Si Brad Mel Mandaraog? So it's very interesting for me, no? Nalumang audio po ito at nandun po pala si Brad Mel, ano? So base sa clarity ng audio, si Brad Mel siguro ay nasa studio or nasa yung broadcasting booth mismo at si Brother Eli ay gumagamit lang ng telepono. So yun ang nagigets ko dito so far, no? So based lang sa quality ng audio na naririnig natin. Ang nakasulat dito, sino ang ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino nga? Tao ka, paano malalaman yun? Paano malalaman yun? Hindi yun ang pinag-uusapan at hindi yun ang topic kanina. Yeah. Malayo naman masyado yung ginagamit ni Prese. Magsasalita. Iba po yung ginagamit na talata ni Mr. Tablada ko na Manolo. Taliwas po doon sa pinag-uusapan kanina. Okay, alright, sige. Mamaya ka, pros, after ako maganda ito, ha? Maganda ito. Pero hindi pa nagbabalik, ano? Pros, hindi pa nagbabalik. Hindi pa nagbabalik? Bakit? Dali. Bakit hindi nagbabalik yung anak ng pros? Pinipigilan niyo? Kaya ang totoo, ako po mismo, isa rin sa personal na nakipag-usap kay kapatid na Maribet. Kaya kapatid na Maribet, bakit hindi ka bumalik? Ang totoo po, pinababalik namin. Kaya lang, talagang nasumpungan na yung tunay na tatay, mas mabuting magulang at mas mabuting kapatid. Ayun, oo. Totoo ba yun, pros? Nakatagpo na tayo na dyan nun. Tayo na dyan. Totoo ba ito? Nakatagpo na ng tunay na magulang. Ano mo, ang isang umayaw bumabalik, lahat ng katwiran gawin niya, kahit na hindi tama gagawin niya. Pang katwiran lahat natatakot siya, maalis siya sa muli. Sayang, ang nasa ko pa nung maligtas kayo. Kung yan ang gusto mo, bahala ka, hindi ka nakasalanan sa Diyos yan. Nagalit mo yun, amat. Okay, teka. Ganda. Okay, dito na tayo. Hello. Hello. Ganda. Kami po, Don Manolo. Opo. Ito po si George D. Macali ng Caloocan. Opo. Meron po sana akong itatanong. Sige po. Kung alam ng Diyos ang pagpapasya ng tao, bakit po sa Apokalipsis 3:20, ang Diyos ay tumutuktok? Naniniwala po ako na ang Diyos ay sumasa lahat at sumasa ibabaw ng lahat. Ngunit gusto ko rin pong maunawaan dahil nga ang talakayan nyo ngayong gabi tungkol nga po sa ang Diyos ay may bagay na hindi alam sa tao. Kaya po ang tanong ko, bakit po ang Diyos ay tumutuktok doon sa Apokalipsis 3:20? Alam mo kayo, pabor ba kayo doon sa ang Diyos ay merong bagay na hindi alam? Kasi dito po kasi sa... Pabor ba kayo doon? Pabor po ako. Wala akong problema kung pabor kayo. Sapagkat ang tinatanong namin dito, yung pabor doon sa bagay na yun eh. Kasi ang kailangan maging tanong ay yung hindi ko pabor. Dahil kasi, sigla Soriano lang ang sabi ko lang eh. Ang sabi ko po, naniniwala po ako na ang Diyos ay sumasa lahat at sumasa ibabaw ng lahat. Ngayon po, ang inaano ko nga po kasi medyo nagugulo. Ano nga ang problema nyo? Hindi naman po problema. Yun nga po, kung sinasabi ng kapatid na Oni at kapatid na Pros na ang Diyos ay alam ang lahat. Ang tanong ko po, bakit po sa Apokalipsis 3:20,
ang Diyos ay tumutuktok, nakatayo at tumutuktok. Okay. Ayun po. Alright, nakatulong. Sige, salamat po, ha? Opo. Okay. Alright, mga kaibigan, ha? Kanino, paano yun? Sino pa ba nakakasagot? Kanino? Okay. Good. Doon sa sinabi ni Kaeli kanina, na meron bagay na hindi alam ng Diyos. Ngayon, yung pagsasalisik ng puso at alam naman ng Diyos yun, ay wala rin problema dahil kung nasa puso na ng tao, ay natural, alam ng Diyos. Bagaman, at ang Diyos lamang ang meron ganong katangian sapagkat siya ay nakakaalam ng lahat. Ngunit pagdating doon sa binasa natin sa 22 ng Lucas, ay yung sinalita ni Pedro na, Panginoon, ako'y sasama sa iyo hanggang kamatayan. Yun, sa pagkakataon yun, nasa puso ni Pedro. Yun ang nasa puso. Kaya hindi nga niya alam pang mangyayari na ikakaila niya ang Diyos eh. Pero sinabi ni Kristo, bago pa mangyaring ikaila, ang sabi niya sa talatang 34 ng 22 ng Lucas, at kanyang sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok hanggang sa ikaila mong makaitlon ako hindi mo nakikilala. Nagpilit pa si Pedro na hindi niya. Pero ano ang nangyari? Itinailangan niya sa makatwid. Ang nasa puso ni Pedro ay yun siya sasama hanggang kamatayan. Hindi niya alam na darating pala ang oras na siya ikakailan niya ang Panginoon. Sapagkat yung bagay niyon, wala pa sa puso ni Pedro. Pero alam na ni Kristo, yung bagay na wala pa sa puso ni Pedro, sinabi niya, ikakailan mo ako. Bago timilaok ang manok, ikakailan mo akong makait mo. So makatid, maliwanag na yung bagay na yun, wala pa sa puso ni Pedro, alam na ng Diyos. Maliwanag sa 3:20, alam ng Diyos lahat. Okay, alright. Naku, ipikiyin eh. Nadaw mo ka. Yun ang gusto ko ikaw. Maliwanag. Ang ganda nung pag-expound si Menong ba yun? Si Kamenong, ano? Mahusay din, napakaklaro din talaga. And I don't think that's different from what Brother Eli said earlier. Isa sa mga ma-infer natin, no, base sa sinabi ni Kamenong, na the Lord knows what may happen. Meron siyang abilidad na malaman kung ano yung mangyayari na mula sa hinaharap, na mangyayari sa ating buhay. Yun ang nagets ko dito so far. Wala na. Mr. Joao, wala mo na sumagot ito, mag-commercial ako at pag-isipan ng Joto. May kanatulong daw sa kay Aling Pregunta, ha? Sa Malo, ha? Dali. Nandito po, Don Manolo. Una po, sige. ganito po, masasabi ko kay Camilo. Naturuan ka ba ng Aling Pregunta? Opo. Okay. Ganito po yan, Don Manolo. Ang unang-unang masasabi ko kay Camilo, ang isinahit niyang talata ay concerning Jesus Christ. Ang tanong ko lang kay Camilo, at gusto ko sana sagutin niya mamaya, kung naniniwala siyang si Kristo ay Diyos, at kung naniniwala siyang si Kristo ay Diyos, tanong ko uli sa kanya, alam ba ni Kristo ang lahat ng bagay? Kaya kung isasagot ni Camilo, hindi alam ni Kristo ang lahat ng bagay. Dahil meron siyang sinabi hindi niya alam yung oras at araw ng paghukom. Bakit niya isinasahit si Kristo? He is destroying his stand. Sandali. Bago ipagpatuloy, doon sa binanggit ninyo na hindi alam ni Kristo ang araw at oras ng pagdating, ha? Teka muna, hindi ba lumalabas na si Kristo hindi Diyos? Hindi nga po kabawasan ng pagiging Diyos yung hindi mo, meron kang isang albagay na hindi alam, Don Manolo eh. It is not a prerequisite to be God na kailangan alam mo lahat ng bagay. Yun ano lang na preconceived idea lang ng mga tao yun, Don Manolo. Pero Jesus Christ, in spite of He being God, according to the Bible, meron siyang sinabi sa Biblia, sa 24 at 36 ng Mateo, na tungkol ng wika sa oras at araw ng paghukom, ang ama lang ang nakakaalam nun. Mismo siya, hindi niya alam. Hindi niya nga sinabi sa mga apostol kung kailan Yun po ang ginagawa ni Camilo, dinidestroy niya, siya mismo sumisira sa kanyang stand. Samantalang, kung titignan po natin sa konteksto, alam ni Kristo yung nasa puso ni Pedro. Talagang hindi nagsisinungaling si Pedro, hindi siya kakaila. Pero alam ni Kristo, yung nasa puso ng mga kaaway niya, na nung gabi na yung gigipitin siya at madadamay si Pedro. Yun po ang sinasabi ko kanina, Don Manolo. He is a victim of circumstances. Si Pedro ay biktima ng circumstantial. Nakita ni Kristo yung puso ng kanyang mga kaaway na pati yung kanyang mga alagad ay gigipitin. Okay. Yun po, ang sagot natin dyan. Maraming salamat po, Don Manolo. Alright. Okay, I think medyo clear yung explanation ni Brother Eli, no? So, once na wala pang desisyon sa puso mo, the Lord did not know. Jesus did not know. So, yun nga ang nangyari kay Pedro. Pero, sabi nito ni Brother Eli, Jesus was able to know what is in the heart of the enemies. Kaya, he was able to quote-unquote predict or foretell na i-deny nga ni Pedro si Jesus Christ.
Oo. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi po. Manolo Fabi. Opo. Si Jung Gascon po ito. Sige po. Ang Tondo po. Opo. Yung akin po, naniniwala po ako na ang Diyos po, walang hindi siya alam. Lahat po alam niya. Ang sagot ko po rin kay Mr. Soriano na nung po sinubukan ni Abraham na ihalay po si Isaac, sabi po niya ang Diyos ba niloloko ba niya yung sarili niya na alam niya nang susunod ano pa, yun bang inutos pa niya? Susubukan ba niya ang tao ngayon alam niya na yung susunod naman pala? At sa akin po, kaya po sinubukan ng Panginoon Diyos si Abraham, hindi po para alamin ng Diyos na sa sarili niya kung alam niya o hindi. Yun po, para ipaalam kay Abraham na gano'n na po kataas ang pananampalataya ni Abraham. Yung pong pagsubok, ang kapakinabangan po, para kay Abraham hindi po para sa Panginoon Diyos Yun naman po sa akin na sabihin ko po, kaya po sinubukan si Abraham. Pinapaalam si Wala, Mr. Abraham. Gaston. Alpa? Pinabayaan ko lang po kayo, no? Pero sana, huwag mo kayo sundan ng iba sapagkat tanong mo lang ang kailangan. Ay, ganun po ba? Salamat po, ha? Ito, tingin ko. Okay. Soriano. Sige. Kasi po, sa kanya na rin pagpabasa at sa kanyang paliwanag, na hindi raw po alam ni Kristo, na kinikilala rin yung Diyos, yung tungkol sa araw at oras. Samantalang napakaliwanag po na sinabi ng Panginoon, nung tanongin siya ni Felipe, na Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Ang sabi ng ating Panginoon, napakaliwanag Matagal ng panahon ako'y kasama mo, hindi mo ako nakilala, Felipe. Ang nakita sa akin, nakita sa Ama. Paano sinasabi mo? Naagulat Naagulat ba? Pinagigarap ko sila, naagulat ko sabihin, San Tomas, San Tomas, naagulat yun? Sabi ka ng Panginoon doon hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Paano ngayon sasabihin mo hindi alam ni Kristo? Pambihira ka. Pambihira ka. So, ang sinasabi dito ng debater na ito na imposible na hindi malalaman ni Jesus Christ kung ano ang nalalaman ng Diyos. Dahil ang sinasabi dito ng debater, which is, my understanding is iisa sila, kung kaya imposible na hindi alam ni Jesus Christ ang alam din ng Diyos. Ito ang sinasabi taliwas sa argumento ni Brother Eli. Sino ba yung susundin ko? Paniniwalaan, ikaw o si Kristo na nagsasabi nga sa kanya ang Ama. Pagkatapos sasabihin hindi alam ni Kristo, aba, sarili mo interpretasyon na Ginoo Soriano. Hindi niya nalalaan. Okay. Briefly. Briefly, ha? Ano ba? Manolo. Nandito po, Don Manolo. Hindi ba nagulat? Hindi naman po. Oo, baka ako nagulat. Alam niyo po, Don Manolo, ang sagot ko kay Mr. Gaston, with due respect to him, talagang ako pambihira ako dahil iba sa lahat ang paniniwala ko para sa Diyos. Teka, sandali, ha? Yung nagsalita kanina, tanong, hindi ang aking pinupuna sa kanya yung pagkatao niya, no? Ang pinupuna ko lang sa kanya, ay hindi siya sumunod sa regulasyon, tanong lang naman nang-explain siya, pinabayaan ko naman. Hinihintay kong maala-ala at maisip niya, hindi hanggang sa dumating yung pagkakataon, kinakailangan tigilin ko siya, ganun So, kung ano man ang isasagot din sa kanya, inihuyan. Ano ba yung katanungan? Wala po akong isasagot dun sa tumawag ko yan. Siguro naman nakakilala niya na medyo nalihis siya sa palatuntunan. Pero ang sinasagot ko po, itong kay Mr. Jun Lachica. Sige. Opo, nasabi ni Jun Lachica, sabi raw ni Kristo, nasa kanya ang Ama, pambihira raw ako. At sasabihin ko raw na hindi niya alam ang paghukom. Hindi naman raw ako may sabi nun Andiyan si Kaonit, alam ko kami. Sinabi niya pambihira ka, bakit ito naman sa kanya? Sige, sige, tuloy. Kasi po, ganito. Alam naman ni Kaonit itong isinasahit kong talata, 24:36 ng Mateo. Sabi ni Kristo, tungkol sa araw at oras na yaon ay walang nakakaalam. Kahit ang Ama, ay kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, kundi ang Ama lamang. Kaya po, hindi ako may sabi nun na hindi alam ni Kristo yung araw ng paghukom. Siya may sabi nun. Okay, prior to that, sa pakikipag-argumento po, na-mention na rin po natin to sa ibang mga video reactions natin, be particular with words na mayroong absolute na meaning, no? Mga extremes, katulad ng always, forever, never. So, eto, only, lamang. So, ang Diyos lamang ang nakakaalam. So, it means na hindi kasali ang lahat after ng word na lamang. So, siya lamang. Wala nang iba pa. So, yun ang sinasabi ni Brother Eli dito. Hindi naman ako nagsabi na hindi rin alam ni Jesucristo kung kailan ang araw ng paghukom. Dahil ang sinabi nga sa Biblia na ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam. Si Kristo ko kailan may hindi nagsinungaling. Nung sabihin niya, talagang hindi niya alam yon. Ito ang masasagot ko kay Mr. Lachica. Kaya yung sinasabi niya na yon na ako na may pambihira,
Salamat naman at nagpapatotoo siya na talagang pambihira nga ho ang aming paniniwala. Maraming salamat po. May bago ba yung salita kayo, pambihira. Hindi mo makain dyan, kawa ka naman. Aling pregunta, ha? Pambihira yung hinuhuling niyo yan, ha? Sarap naman ito na kanami dahil ginis dito hisan ko. Diba? Sandali. Okay. Ano ba ito? Tututok. Alam mo rin telepono mo. Meron ka pa. Meron pa kami taga-pindot at meron pa kami taga-lagay din. Baka naputol eh. Alam pregunta. Ito ba pregunta pangalan mo? Pregunta eh. Miyembro ninyo. Ang ganda naman pangalan. Si Pregunta. Okay. Nasabi pong pregunta. Pregunta in Spanish means question. Yan. Pregunta. Ito. Ulit tayo. Question. Kani. Mamay, alam niyo mga kaibigan, may mga sasagot yung kaulo, pero mamaya nakaulo yan. Ako susagutin ko yan? Kasi, pagbigyan ito. Alam mo na, alam po ninyo, may nagpadala ng liham dito. At sinasabi na hindi raw totoo na kami umalis, hindi kami inalis sapagkat mayroong mga ano-anong mga sulit ang pinadala dito kami doon Manalo. Pero iisa lang ang sagot ko. Those letters are all self-serving. Alam niyo ang ibig sabihin ng self-serving. Siyempre, gagawa ng sulat yun. Hindi kaya parang, kawalin pa ito, kung lumalabas na yung sulat na yun, Xerox copy, para bang original. Bisa na ba, alam niyo, may talagang ugali nila yan eh. Na pagka meron itinitiwalag, parang lumitaw na may kasalanan yung itiniwalag, no, mga ina-invento. Oo, ng mga sulat. Nariri ang kasalaysay ka. Magsalaysay ka. Bakit ba nyo natatandaan nyo yun? Huwag na yun, alam nyo na yun. Sige, salaysay mo. Ugali na yung blessing nyo yun. Na pagka mayroong umalis at pagkatapos sinabing mali araw, kasi hindi, ito totoo na, no? Kung bakit nyo yung umalis, ito dito. Ano na yung sama kung ako ay sinabi ko na hanggang Disyembre na lang ako? Wala na ba akong kalayaan at karapatan ng sarili ko? Sabi ng tigilan mo na, puro kadaldalan na tinuturo dyan. Wala ba akong karapatan magpasya, no? In myself? Ha? Bakit pati yung aking karapatan pakikialaman? Tanong ko kaulay sa inyo, bakit kayo pinabalan ng ganyan? This is in the... Hindi ko tinanggap yun, ngayon kung makikita yung mga sulit na yun, na nagpapayuan, na yun yung mga invento. Fabricated. Na nagsiserve ng kanilang purpose na palumbasin. Sabi ang masama at hindi sila fabricated ka kung dokumentado yung... Hindi, sila gumagawa nun. Sino ba yun? O ba, hindi ba? Kanino sino gumawa? Sino tumanggap? Sino gumawa ng sulat? Membro nila. Self-serving. Pero ngayon nakasabi matalig na kaibigan. Naku, hindi ko matalig na kaibigan yun. Kilala ko lamang, pero hindi totoo yung matalig na kaibigan. Ano naman ako sinabi ko doon sa tao na hanggang Disyembre wala ako. Bakit? Nakahalata ko na puro kadalbalan napuro hindi ba kalayaan ko yun? Bakit true ka yan ang kumakapit din sa pangyayari. Saka hindi totoo yun na ang father ko ay nung itiwalag nila ay umalis na. Matagal nang umalis bago nila itinulag. Bakit? Ayaw bumalik eh. Natatakot sila na baka ibig sabihin, inuunahan nila kaagad. Hindi ba ginawa? Hindi mo kasi alam ang kasaysayan niyo. Tanong mo din kay Ranyo, kay Erde. At alam niya kung bakit hindi ko pumilma doon sa inihanda. Hindi, maganda yan ang isang sulat at ako'y pinapipil na. Pinilma ko ba? Hindi, paano nga they are going to that extent. Nagpapalabas sila ng mga sulat na hindi ko alam. Hindi natin ako naman authentic yung sulat ito. They are all fabricated. Well, yun ang tsaka yan may ginawa. Self-serving. Self-serving. Miyembro ang sumulat, miyembro ang tumanggap. One-sided. Yan po masasabi ko. Kaya huwag kayong naniniwala sa bawat sinasabi niya. Akala niyo, Diyos ang nagsasalita sa inyo. Siya sa atin ninyo. Kung totoo, hindi. Alright. Thank you very much. Maraming salamat ka ulit. WB 594. Ngayon, dublado ng lakas. Dublado pang pag-inigod bayan sa ika-44 na taon ito sa broadcasting. DZWB, sumasayang sa buwing 24 oras. Ang punong himpilan sa AM band ng GMA Radio Television Arts. Yung tanong Malabon? Ang tanong ko ito ay para kay Mr. Eli Soriano. Sa 1 Gs 16
sinabi ni Jesus na mayroong siyang ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang tanong ay ito, ang mga ito ba ay tumutukoy sa inyong samahan, Mr. Eli Soriano? Salamat po. Okay. Huwag natin palamigin to. Pamaginit ko eh. Kaibigan, andyan ka ba? Hello? Andyan ba kayo? Andito pa po, Don Manolo. Nakuha ba ninyo yung tanong? Opo. Sige po. Alam niyo po, yung 16 ng Juan, tumutukoy po yan sa kabuuang Kristyanismo. Tupang nasa kulungan na noon at tupang dadalhin pa sa kulungan. Kaya ito po ay kabuuan ng buong Kristyanismo. Isa pong malaking kaimpertinentihan ko pagka tinanggap kong ang tinutukoy dito yung aming samahan. Napagkat ito'y tumutukoy sa kabuuan. Bahagi ho kami ron. Hindi kami yon. Bahagi kami ron. Yun po ang ating sagot dyan. Alright. Maraming salamat po. Ayun. Walang kakalimutan. Alright, mga kaibigan. Si Ray. Tawag ka ba mo, Ray? Tungkol sa puro po dito ng Manolo na ihahayag, yung tungkol sa pagiging tao at pagiging Diyos ni Kristo. Pag umahal tungkol sa pagiging tao, talagang may limitasyon ng mga kaganapan. Gaya halimbawa ng Hebreo 5:7, dito pinakikita kailangan ni Kristo ang kaligtasan. Kasi sumisigaw siya dito at lumuluha doon sa makapangyarihan makapaghiligtas sa kanya sa kamatayan. Sa makatid, kailangan niya dito ang kaligtasan. Pagka ito iniangkot natin sa kanyang pagkabos, iisipin mo, Diyos niya, paano nga yan nangangailangan ng kaligtasan? Kailangan intindihin po natin yun. Pagiging tao niya, ginanap niya talaga yung pagiging tunay na tao na merong hindi nalalaman. Kaya doon sa punto ngayon, tao siya. Nasa katawan tao siya. Laman ang kanyang kasarian kung paano ang mga anak ng tao ay merong dugo at laman. Gayon siya, bumahagi talaga nito. Kaya kung salitain niya yun, sa dahilang tao siya. Pero kung idadamay mo yung kanyang pagkabiyos, sa pagiging tao niya na merong hindi nalalaman, dito rin nangangailangan siya ng kaligtasan ay magkakaroon ng limitasyon ang tungkol sa pagkabiyos. Kaya linitin po natin mabuti. Sa dahilang tao siya, kaya niya nasasabi yun. Dito rin sa Hebreo 5:7, kaya sa sumisigaw na ililigtas siya ng may kapangyarihan sa dahilang tao siya. Okay, so sinasabi dito ng debater na ito na ang pagiging tao ay walang abilidad na magkaroon ng equal na kaalaman ng katulad ng sa Diyos Ama. Yun ang sinasabi niya dito. On the other hand, kung narinig niyo po yung at klaro po sa inyong argumento ni Brother Eli kanina, sinasabi naman na iba, no? Yung paniniwala ni Brother Eli na ang pagkakaroon ni Jesus Christ ng inability to know everything does not make him lesser of a God. Yun ang sinasabi ni Brother Eli dito. Pag iniangkot mo sa pagkabiyos, magkakaroon ng limitasyon. Kaya pala may banggit na hinubad. Yun. Kailangan kasi makita yung Don Manolo Hindi yung basta-basta. Dito nangangailangan siya ng kaligtasan. Ang Diyos, nangangailangan din ng kaligtasan. Hindi po ganoon ang dapat natin ipakita sa tagapakinig. Hindi natin dapat paratingin sa kaisipan ng tao na ang Diyos, hindi maaasahan sa pagliligtas dahil nangangailangan din siya ng kaligtasan. Huwag ganoon. Kundi ipakita natin mabuti yung diwa na makapaghahatid sa tao sa tunay na kaunawaan ng Biblia. Ito lang yung Manolo. Alright, Kamanong. Andiyan kayo, Kamanong. Sasagutin ko po yung sinabi ni Kaili kanina. Pagkatapos na nabasa ko doon sa 22:34 ng Lucas, na nalalaman pala ni Kristo ang sinasaloob ni Pedro samantalang wala pa sa puso. Ngayon, ang sabi naman niya, kung si Kristo Diyos, ay meron siyang hindi nalalaman dahil hindi niya alam ang kanyang pagtanito. Ang ating pinag-uusapan muna ay tungkol sa kalooban ng tao. Ano ang ipinapasya? Ayon sa Kapitulo 2, sa talatang 25 ng Juan, ang sabi roon na si Kristo, kilala niya ang lahat ng tao at alam niya ang isinasaloob ng tao, ng lahat ng tao. Alam niya ang isinasaloob. Ngayon, sa kanyang pagdating, ang sabi ni Kristo, hindi ko alam. Kundi ang ama lamang. Ako hindi alam ng anak, kundi ng ama lamang. Pero dumating ang pagkakataon, nagsalita ang ating Panginoon Kristo sa Kapitulo 16 at ang talatay 22 o talatay 16, ang sabihin niya, sandali na lamang niya. At ako'y hindi na niya makikita at muling sandali pa. Ako'y inyong makikita. Patuloy ang ganitong pag-uusap. Sa ganitong pangyayari, ang sabi niya darating ang niyang araw na hindi na niyo ako tatanungin ng mga bagay ng tungkol sa Ama. Pagdating sa talatang 30, nang mapakinggan ng kanyang mga lagadan, sabi, ngayon, nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Sa makatubig, maliwanag na nakilala mo yung mga kausap niya, alam ni Kristo lahat ng bagay. Tinanggap niya sa talatang 31 at sinagot sila ni Jesus, ngayong bagay, magsisampalataya kayo. Ayun. Maliwanag na alam niya dito sa pagkakataon nito. Okay. Alright, mga kaibigan. Maliwanag ba? Ayun, nasabi natin, maliwanag ba? Okay. Sasagutin ko ba natin yun?
maganda kayo ganyan, para pasagot na. Oh, ikaw na kayo lang, May. Ha? Oh, sige. Maganda na kayo yan, pasagot ko sa ganito. Okay, may ikaw lang tao? Okay, nagalabon mo na dito yung caller. Hello? Hello, Opo. ano? Oo. Doon po dito. Oh, Ben. Okay. Go, dito ba? Ito lang po regarding the same topic. Yung pong Hob 12 at talatang 16 hanggang patuloy, nakalagay po dito, to him belong strength and victory, both the seed and Kapanahunan, 7:17 ng Ecclesiastes. Nakokontrol ho ng Diyos talaga isip ng tao. Okay, before that, gusto ko lang po i-mention na naputol po yata yung parte na yun, no? Sayang naman, sayang. Kasi may tanong yung isang audience, pero isang listener, pero naputol na po yata sa recording na po siguro, most likely. Hindi ko alam kung magpapatuloy sa new topic or hindi, pero ang gusto ko lang na linawin, yung ginawang pagsaklaw ng dalawang topic, no, based sa kanilang diskusyon kanina. Ang una, ano ang sakop ng nalalaman ng Diyos, kung alam ba ng Diyos ang lahat ng bagay? Parang ancillary, ano, magkarugtong dito sa nalalaman ng Diyos ang patungkol kay Jesucristo, kung ano din ang nalalaman niya at kung siya rin ay Diyos o hindi. Yun yung mga nasaklaw po natin na topic kanina. Pag nagdesisyon ka na ikaw magpapakasama-sama, kukontrolin, pwede kang ilagay, isubject under his control. Pag nagdesisyon ka naman na ikaw ay magpapakabuti, bibigyan ka ng Espiritu Santo na kukontrol din sa pag-iisip mo. Pero it remains the same na yung aking paninindigan na yung pamimili mo, hindi mo pinakikialaman ng Diyos yun. Hindi mo pinanghihimasukan ng Diyos yun. At yun ang hindi niya inaalam at yun ang hindi niya alam kung ano pipiliin mo. Yun po doon sa punto na yun, Don Manolo. Okay. Maraming salamat po. Yan po mga kaibigan, ang kanyang sagutan. Kauli? Sige, malaya ako kayo. Kayo, sino ba ang gusto mong salita kayo? Malaya kayo. Ayaw kayo magtaas ng kamay. Totoo po na ang Diyos binigyan ng kalayaan ng tao. Pero sa kabila ng pagbibigay ng kalayaan ng tao, ang ipapasya ng tao, alam na ng Diyos. Ibig sabihin, yung ipapasya ng tao, alam mo nang Opo. Oh, very interesting yan, ha? Ang ipapasya doon ng tao, according sa isang debater na ito, alam na daw ng Diyos. Ako, yung concern ko lang dito is, if ganito ang Diyos na kanyang pinaniniwalaan, na alam ng Diyos ang ating ipapasya, saan yung thrill para sa isang creator na malaman o hindi malaman yung mga gagawin? So, wala. So, ibig sabihin, lahat predetermined na. Yun ang sinasabi dito ng debater na ito. Malamang yun ang kanyang pinaniniwalaan. Eh, kung ganyan pala, di wala tayong ideya ng free will. Or pwede nating gawin kung anong gusto natin, pero alam na ng Diyos yung ating gagawin. Yun ang sinasabi niya rito. If we will follow that logic, saan yung excitement doon of being a creator? Kung alam mo, ang kanyang gagawin, ang kanyang magiging pasya. So sa ating perspective, it would seem na meron tayong kalayaan na gumawa ng mga bagay-bagay, pero ang sinasabi niya dito, alam na ng Diyos yung ating pipiliin. In short, alam ng Diyos yung magiging destiny natin. On the other hand, kay Brother Eli, hindi. Ang sinasabi ni Brother Eli nga, katulad ng na-mention natin kanina, na what you will choose, God does not know. Tingnan natin kung paano ito facilitate ni Don Manolo. Tandaan po natin, si Don Manolo po isang facilitator po ng kanilang papag-uusap dito. Alam na ng Diyos na magkakasala ang lahat ng tao. Okay, kaya nga po, siguro, ewan ko kung ito ang sadyang nilimit ni Ginoong Soriano, na bago nilalang ang lahat ng bagay, ay inuna na muna yung magliligtas sa tao, si Kristo. Inukol ang lahat ng tao kay Kristo. Bakit inukol sa lahat ng tao kay Kristo? Sabat alam Diyos ng lahat yung magkakasala. Teka, Kauli, no? Ang lahat yung magbabayad pero hindi kaya. Kauli, no? Okay. Ang kanyang explanation dito is dahil alam niya na lahat ng tao ay magkakasala. Pero hindi naman kasi the same yung alam mo na magkakasala yung lahat ng tao. Hindi yun kapareho sa alam mo yung kanilang magiging desisyon. That's not the same. Hindi po pareho yun. Okay. Pagka kayo kausap ko, in fairness doon sa yung pag naman kayo ang bumanggit, pinakusa naman kayo, in fairness naman sa inyo. Okay. Hindi yung nanganahulog ng tinig. Ang premise, ang takbo ng katanungan ay merong bagay ang Diyos na hindi nalalaman sa tao. Diba? Hindi po, inang problema na merong bagay. Hindi lahat ng bagay ay alam niya, hindi alam ng Diyos sa tao. Okay. Now, yung isang bagay na may kinalaman doon sa ang tao ay binigyan ng isipan ng Panginoon Diyos. Pagkatapos,
binigyan niya ng laya ang tao upang gamitin ang kanyang isipan at pagiging ng mabutit mas. Ang sabi ni kaibigan, yun ang hindi alam. Sa malito, hindi alam ng Diyos kung ano ang kanyang ambisyon ng tao, kung ano pipiliin ng tao. Dahil kalayaan ang pinagawa sa kanya eh. Now, isang bagay yun, doon sa sinasabi ko, na yun kasi ang punto niya eh. Doon siya nagbigay ng halimbawa. So, yung halimbawa niya yun, alone, ang nalalaman mo sa meron bagay na hindi alam ang Diyos sa tao. Yun. Okay. Now, ang inyong mga sagot ay iba-ibang mga punto na punto sa Apocalypse, punto sa ganun. Which is, hindi yun ang tema niya. So, lalabas, kung halimbawa sa Apocalypse, pero ganito, maaaring katuwiran kayo, nababasa ninyo, maaaring ganito, di ba? But then, hindi yun ang tema niya eh. Nandun sa tema niya, na iyong, kaya may inuulit-ulit niya, na tinatanong ko, ay lagi niyang dumarating sa punto ng free willing, yung doon sa mabut masama. Ang mga tanong lang ng tao, napupunta sa kung saan-saan. Kaya nga po, ano sagot ko doon? Hindi ang tanong doon eh, lahat ng bagay, kaya hindi alam ng Diyos. Kaya nga po, ang sagot ko doon ay hindi dahil sa ang tao ay binigyan ng Diyos ng free willing, ay hindi na alam ng Diyos kung ano nasa isip ng tao. Ayun. Yun naman inyo. Sapagkat i-justify ninyo. Why? Bakit? Sapagkat, una-una, napatunayan natin sa mga maraming pagkakataon sa eksperyensya ng tao na kung talagang kumikilala sa Diyos, ano sabi ng Apostol si Santiago? Kung loloobin ng Diyos, kami pupunta riyan bukas. Bakit sinasabing kung loloobin ng Diyos? Sabat lahat ng pangyayari sa buhay ng tao nasa hawak ng kamay ng Diyos. Siya ang source, siya ang pinanggagalingan, siya ang nagpapasya, siya ang may hawak. Mabuti o masama man ang gagawin ng tao, ang Diyos ang may hawak ng lahat. Actually, that's a very good point. Na sinasabi nga dito na why do we say God willing then? Na ibig sabihin, may mga nangyayari sa buhay natin na merong permiso na nangyayari dahil sa permiso ng Diyos. At na yan, kaya ang sabi ni Santiago, kung kayo mananalangin, sasabihin nyo kung loloobin ng Diyos. Bakit? Lahat eh. Kalooban ng Diyos. Hindi mangyayari kung hindi loloobin ng Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo, yung isang ibon, Maya, hindi babaksak yan nang hindi nalalaman ng Diyos. At ang inyong mga buhok, lahat yan bilang ng Diyos. Inibirin yan, lahat alam niya. Pagkatapos sabihin mo na yun, hindi alam ng Diyos. Kung ano ipapasya ng tao, ay malaking kanyang paglaban sa katotohanan. Relax. Yan ang ibig sabihin. Sadali lang. Ay, para tayo ma-relax ng gusto mga kaibigan. Ipaglang... Saan ba po yung tanong? Tagay mo natin yun. Pagkagutin natin dito para natin. Okay. Sige lang. Andito ka po. Sige. Kasi ano nga yun? Tingnan natin kung paano mag-respond si Brother Eli kasi that's a very good point na yung abilidad ng Diyos sa kanyang nalalaman. Ano ba yung scope nito? Kasi itong sa kabilang debater, no, sa opposite side na kalaban nga po ni Brother Eli, sa kanya, it is like all or nothing. Yun ang sinasabi dito. Kay Brother Eli naman, parang gusto sa gitna, no, depende yan. Parang gano'n, no? Alam po ninyo, ikinalulungkot ko, at ito yung with due respect to Kaon. Wala naman akong masamang sasabihin laban sa kanya. Ikinalulungkot ko na siguro na pagsasama ni Kaon, yung kalooban ng Diyos, pag sinabing kalooban ng Diyos, iisa lang sa kanya yon. Dalawa po ang sinasabi sa Biblia na nangyayari sa mundo. Meron yung direct will of God, yung talagang kalooban niya. At meron naman pong permissive will of God. Yung pangyayaring binibigyan niya ng kapahintulutang mangyari. Pero hindi niya yung talagang kalooban. Nagpahintulot lang siya na yun ay magawa. Kagaya nung nangyari kay Job. Huwag sabihin ni Kaoni na gustong-gusto ng Diyos na magkasakit-sakit si Job. Na magkaroon ng bukol mula ulo hanggang paa. Yun ay permissive will. It is not the direct will of God. The will of God about Job is to make him plentiful. Sa lahat ng bagay, pinagpala ng Diyos si Job. Pero may dumating na kaaway na gustong testingin ang integrity ni Job. Kaya, binigyan ng Diyos ng pagkakataon si Satanas na testingin si Job. And that belongs to the permissive will of God. It is not the directive will of God. Agaya ko ng halimbawa, yung pagkakatanganak ng mga tao sa mundo. Ang direct will of God ay magpakarami kayo. Hindi mo sa lahat ng tao sinasabi yun. Unang sinabi yun sa matuwid na si Eva at si Adan. Pangalawang sinabi ng Diyos yun sa matuwid na si Noe.
Eh noon sabihin niya kay Noe yun, wawalo po ang tao sa mundo noon dahil pinatay niya lahat, nilipol niya sa baha. Alin ang nilipol niya? Marami na marami ng tao nun pero nilipol niya dahil ho masasama. So sabihin niya sa kay Noe na magpakarami kayo, that is his directive will, gusto niya ang dumami yung matuwid at hindi yung masama. Pero dumadami rin ang masama, yun ang permissive will niya. Siguro doon naguguluhan si Kaoli sa mga punto na yun, Don Manolo. Okay. Opo, maraming salamat po. Very much. Alright, alright, right. Okay, kapra-kapra sa tayo, ho? Jun? Ako po may sasabihin tungkol din po sa one-on-one kanina sa aking katanungan. Na ang tanong ko, noong si Pablo ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina, hindi ba na alam ng Diyos yung plano para kay Pablo? Ang sagot po kanina, yung special. Parang siya po, may regular, may special ano. Ang alam ko, lahat ng tao, mahal ng Diyos eh. Kung masama ka, kung mabuti, gusto niya maligtas ko. Special ka sa Panginoon, sa Diyos. Ngayon, sa kanyang sagot, nangangahulugan ang punto, may pagsang-ayon na siya, na alam ng Diyos. Bakit? Si Pablo, tinawag eh. Tinawag si Pablo na alam ng Diyos ang naging plano niya para sa pagka-apostol ni Pablo mula pa sa bahay bata ng kanyang ina. No? Kung siya naniniwala na ngayon kaya siya naging mangangaral mula pa sa bahay bata ng kanyang ina hanggang lumaki, kahit nagkasala siya, ngayon tinawag siya. Maaaring pumasok yung kanyang pagpapaliwanag doon sa hindi alam ng Diyos ang plano para sa kanya, kaya ngayon siya nandito sa Venus family. Hindi ba? Ganun lalabas niya? Okay. Alright, thank you very much. Kaninong? Opo, ang sagot ko po doon sa hindi daw nalalaman ng Diyos kung magkakasala ang tao. Pero dito sa isang talata, na may handa na ang Diyos bago pa napatag ang sanglibutan, yung dugo ni Kristo yung nakahanda na. Doon sa talata ng Kapitulo 1, talatang 18, hanggang talatang 20, ng unang Pedro, nalalaman ninyo na kayo tinubos ng mga bagay na hindi ng pilak, kundi ng dugo ng korderong walang dungis, na ipinakilala na noong una bago ginawa ang sanlibutan, yung dugo ni Kristo. Kaya sa makatid, meron ng plano ang Diyos ng pagliligtas sa kasalanan ng tao. Wala pang sanlibutan, nakahanda na yung dugo ni Kristo. Sa makatid, alam niya na talagang meron tutubusin ng mga tao. Yun yung nasa 1:18 hanggang 20 ng unang Pedro. Okay. Ray, Tyson Cabangon. Ray, good. Ang maisususog ko po dyan, kailangan din malaman natin na ang tao ay nagagalaw, binubuhay, binibigyan ng kaisipan sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya't ang nagpapagalaw sa tao ngayon ay Espiritu. Kaya bago mangyari ang mabuti, bago mangyari ang masama, alam niya ng Diyos ito sapagkat nakikita niya kung higit na nakalalamang ang udyok ng kasamaan, ang ibubunga ng pasya ng tao ay kasamaan. Kung nakalalamang ang kapuspusan ng kabutihan, ang ibubunga ng magiging pasya ng tao ay magiging mabuti. Sapagkat yun ang kinauuwian ng pagpapakilos sa tao, ng Espiritong buhat sa Diyos na may kapahintulutan ng lahat ng mga bagay na nasa Kanya. Kaya yan, sa Kanya lang din nanggagaling ang lahat ng pasya. Katulad ng sinabi niya, permissive o ano pa man yung, basta will, sinabi will, yun pa rin ang Diyos ang lahat ng yan. Alright, Plus. Si Plus. Talagang nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay doon, sapagkat gaya ng sinabi sa Timoteo, dahil sa mga huling araw maraming babangin na inggan na tinatawag na magsipagturo ng mga pagbabawal ng mga aral ng demonyong pag-asawa, pagwag kumain sa lamang kate. Ibig naman sabihin, tinutukoy ng Diyos, magitan ng Espiritu, yung mangyari sa darating na wala pa yung mga taong mabubuhay sa panahon na yun, sinasabi na ng Diyos. Kaya huwag sabihin natin, o paniwalaan natin na ang Diyos hindi alam ang kanyang ginagawa. Lahat ng bagay alam niya sapagkat nakapanukala na kinulong niya sa kasuwayan ang lahat ng tao para sa magitan ng habag maawa ang Diyos. Kaya ang nakapanukala na mayroong tagapagligtas na darating sa panahong darating. Meron po. Alright, sandali lang. Lagay mo natin ito, baka maputol sa telepono. Okay. Hello? Hello? Yes? Si Mr. Villar Ramos po, pwede po magtanong kay Kahon Ako, magtanong na lang ako, kahit ako nang bahala rito. Tatanong ko lang po kung alam ng Diyos na papatayin ni Cain, si Abel. Salamat po. Opo, yun lang po. Ikaw daw ang tinatanong eh. Opo, naniniwala ako na alam ng Diyos na papatayin ni Cain si Abel.
At nalalaman din man ng Diyos na si Abel papatayin. Pareho lang. Alam niya ang pangyayari. How? Sige. But what was your basis in saying na alam niya na yun ang magiging desisyon? Dahil ang ating topic ay ang kaalaman ng Diyos. Ito ay isang general na knowledge sa most Christian faiths na God is omniscient. Alam niya, nakikita niya ang ating ginagawa, at ang next naman is alam niya ang rason ng ating mga ginagawa. Kaya sa diskusyon na ito, ang nakikita ko yung iba't ibang grupo, yung kay Kamenong, isa kay La Chica, yata yun, kung di ako nagkakamali, is against kay Brother Eli, kasi it seems to me sa discussion na ito na si Brother Eli lamang yung may ibang pagtingin patungkol nga sa kaalaman ng Diyos. Bago ko pasagutin ito, Kaone, sige, may premise ka. Ano yung... Meron pa ako sabi. Salamat sa iyo, Ginoong Soriano, sa pagsagot mo, maliwanag. Whether it is permissiveness or whether it is direct, it is still the will of God. Sinasabi mo, permissive will of God. O ba't mo dinadagdagan ng will of God? Nagpapatunay na wala nang pangyayari na hindi kalooban ng Diyos. Thank you, Ginoong Soriano. Okay? Alright, sige, bago ko ilagay ito, sige. Ang tulutan po na, gusto ko lang pong manawagan kay sa isang nagngangalang Jack Stone. Jack Stone? Opo, yun po ang Jack Stone. yun po ang pangalan na kanyang binigay sa akin. Na yun po ay may matagal ng pagnanasa na makasali sa miyembro sa programa ito. Kaya paano mo? Masalatin mo rito. kung nakikinig ka Yung diyan, lahat na nagnanasang mapasama dito. Interview, Opo. Liwanagin mo, Okay. Isang araw lang yung interview ko, para gano'n. Padala lang kayo na sulat dito. Huwag na kayong pahabain. Sabihin nyo, talaga, gusto kong sumali, gusto kong makipag-participate, gano'n yan, Kung nakikinig ka diyan, ipadala mo lang yung sulat mo, kaya biodata. Ilagay ninyo, Mrs. Manolo, Genius Family, yun. At kung papayag po kayo, baka papayag kayo na i-hunter ko yung sulat niya dahil kung isa ako po na-approach niya, kung papayag po kayo. Okay lang. Yan po kasi, meron po siyang Kung kaibigan may nakilala kayo, hunterit na lang ninyo. Okay lang yun, walang problema. Bakit? Babatayin lang ako. Sangayon po sa kanya, yung daw pong kaibigan niya ay may anghel na nakikipag-usap sa kaibigan niya at meron daw hong revelation yung anghel sa kanyang kaibigan. Sabi niya, gusto na po niyang maihayag dito, bagamat yan po ay masasabi kong kamarkada ko, pero hindi ko po kasama sa pananampalataya at dumadalaw po sa bahay kung minsan yan. At magandang gabi po sa inyo at sana po sa pag-aaral natin ng Biblia, sana po alalahanin natin ng isa po sa paalaala ng Diyos. Kaibigan, no? Alright. Kaibigan, niyo ka ba? Nandito pa rin po. Natatanda mo ba yung mga pinagdaan ng mga premise na narinig ko? Awa po naman siguro ng Diyos ay ma-recall ko. Sige po. Unang-una po, nagpapasalamat din ako kay Kaoni at tinanggap niya yung sinabi ko na ang Diyos, ang nangyayari sa mundo, mayroong permissive at saka directive Alam will. mo, may salita ka pa, Ito ang, this something I like kay Pascual, kay Kaoni, Si Kaoni, ganito yun Pag sa palagay niya, ang isang bagay ay tama, doon siya Pero never niya ipagpilit yung isang bagay na mali. Ngayon, pag napansin na ika nga apektado siya sa kanyang sinabi, yung tao ngayon hindi pipilitan ng yun ang gusto ko dyan. Alam niya kung saan siya nagkamalit, alam niya kung saan siya tama. Okay, tuloy niya. Kaya ko po sinabi na nagpapasalamat ako kay Kaoni dahil yung premise ko na sinabi niya na merong permissive at saka may directive will ang Diyos, tinatanggap naman niya. At ako po naniniwala na buong puso naman yung sinabi niya yon. Ngayon, ang akin lang na ipupuntos na gusto kong maintindihan ng mga tagapakinig, yun nga pong permissive will of God, yun ang nagpapatunay ng aking stand na ang Diyos hindi namimilit ng tao. Meron siyang pagpapasya na ibinigay sa tao. At yung pagpapasya na yon, kung ano ipapasya ng tao, kung siya'y gagawa ng mabuti at kung siya'y gagawa ng masama, wag nating iatang sa Diyos na alam na ika ng Diyos na magkakasala ang tao. Sabi ni yung isa nating kasama dyan, si Carey, alam na raw ng Diyos, at saka ni Kamenong, isinulat ko rito, alam na raw ng Diyos na magkakasala ang tao. Yung pagkakasala ng tao, pasya na rin daw ng Diyos yon. Alam nyo, yung pagkakasala ng tao, hindi mo kailanman ipinasya ng Diyos yon. Yung pagkakasala ng tao, ipasya ng kanyang sariling pakagagawan. Pakinggan nyo sa isang talata ng Ecclesiastes, narito,
ito lamang ang aking nasumpungan. Ito po'y 7:29 ng Ecclesiastes, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Hindi po ang pasya ng Diyos ang tao gumawa ng kasalanan. Kundi, yung pong pagkakasala ng tao ay kanyang sariling desisyon na humanap siya ng sarili niyang katha, bagaman siya ginawa ng Diyos na matuwid. Ngayon, doon naman po sa sinabi kanina ni Kapros, na alam na raw ng Diyos yung gagawin ng taong masasama dahil may hinuhulaan daw na magbabawal ng pag-aasawa at saka yung magbabawal ng lamangkati. Alam ng Diyos yung circumstances na hinaharap. Sa umpisa pa ho, alam na ng Diyos na may mga ganong circumstances, pero wala siyang ipinimpoint na isang tao na gagawa nun. Wala po siyang ipinimpoint na ipinahamak niya yung tao na yun na ikaw ang gagawa niyan. Kahit ano ang mangyari, ikaw ang gagawa niyan. Ako nagpasyang, ikaw ay gumawa ng kanyan, ikaw ay mag-rebelde, ikaw ay mag-anan niya sa sapira. Wala akong ganon. Otherwise, lalabas, hindi totoo yung sinasabi ni John na chika na alam na, ang gusto ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Alam, gusto ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Mahal niya lahat ng tao. Eh kung siya pala nagpasyang, si Judas ay maghudas, si Ananias at si Sapphira ay magtaksil, at saka si Jimenez at Alejandro ay lumaban kay San Pablo, eh kung siya pala may kagagawa nun, lalabas, pinaglalaroan niya lang ang tao, which is not in reality with the character of God. Yun po ang aking gusto ipapansin sa aking mga kasama. Maraming salamat po, Don Manolo. Alright, okay, yan pala mga istorya mga kaibigan, ano ha? Ganyan, ano yung pinag-uusapan natin kung bakit? Ako meron comment question sa inyo, ha? Okay. Medyo naiba ito, no? Para, sabihin naman natin, very elementary, pero kung tutuusin, okay. Hindi ba meron tayong langit? Kapag ang tao namatay, at pagkatapos yung naghukom, at pagkatapos ito'y doon napunta sa langit, para iso, walang hanggang, walang pinakamasarap na sa langit, di ba? Okay. Now, yung kabila niyan ay impyerno. Hindi ba? Impyerno. Ang mga tanong ay ganito, kung ang tao ay papunta sa langit ay magtawalang hanggang, na nasa langit siya, ay napakabigaya, sa impyerno ba yung magtawalang hanggang din ang doroon ng tao at sinusunod? Opo, ganun po nakasulat sa Biblia. Walang hanggang parusa. At doon, So yung tanong po ni Don Manolo is patungkol nga sa kahinatnan, no, after the judgment. So ang dinidiscuss dito na sa impyerno, there will be eternal punishment, di ba po? sa mapupunta doon sa Eden, o yung nawalang Eden, anong paraiso, walang langit, walang kaligabuhay na walang hanggan. Ang tanong, ano ba nararamdaman? Ha? Kung nasa impyerno. Ang nararamdaman ba init na katulad ng tao? Di tao, ha? Tapos tao tayo. May ginapahawak tayo sa nagbabagong apoy. Yung bang init na yun, yung init na, ganun ba rin? Opo, init din, apoy. Ganun pero ang diferensya, hindi namamatay. Ano mayayari mo? Hindi pinarusahan. Pinahihirapan talaga. Hindi totoo yung sinasabi ng ibang may katapusan daw yun. Talaga na talaga sa Biblia. Walang katapusan, hindi na ito. Okay, sandali. Ano mo, may katapusan daw yung paghihirap sa... meron po. Kasi po, nagkatapusan yun. Meron po. Meron po katapusan. Tala, sinasabi ko na nga po eh. Okay, meron. Meron nga. Kasi po, ang kapos niyan, ang taong maliligtas, bibigyan ng walang hanggang buhay. Ang hindi maliligtas, magkakaroon ng walang hanggang kamatayan. Mamamatay ang hindi maliligtas, masusunog sa apoy. Pero hindi po walang hanggang na ibig sabihin. Kagaya yan, ang salitang walang hanggang Ebanghelyo. Pero pagkatapos ng lahat ng bagay, ng programang ito, ng Ebanghelyo ng Panginoon, matatapos din po yun. Hindi po palaging mananatili ng pakayanan sapagkat pagkatapos na masunog ang tao, ayon sa Malakias Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 3, ay nagiging abuyan, yayapakan yan ng mga naliligtas sapagkat yung mga sinupok na yun ng apoy, magiging abo sa ilalim ng talantakan ng mga tao na magkaroon ng mabuting kalagayan, katwiran ng Diyos. Kaya hindi po walang hanggang kamatayan sapagkat ang masama ay malilipol. Wala akong sinasabi sa Biblia na walang hanggang ang pahirap buhay ang tao. Hindi ho ganon ang narito sa Biblia. Okay, sino? Kayo? Rosel, hindi ka tapos ano wala? Kaano, tingnan mo, ako, bukas ang mikropono mo. Okay, ano, hindi ka tapos ano wala?
wala po akong ginawang pagsasaliksik niyan kung may katapusan o wala. Ang natitiyak po, paparusahan po doon sa tinatawag na impyerno. Pero doon po sa sinabi ni Wagmenog na tulad ang lang walang hanggang ibanghilyo, lumalabas na yung kanyang yung ibanghilyo natin mayroong hangganan. At sa pag-aaral ko po kasi sa Magista, lumalabas po na yung mga sulat ni Ellen G. White, kinikilala po nilang ibanghilyo o bahagi ng ibanghilyo o kung maaari Old Testament. Yun po. Okay, before that, no, sa mga members po ng SDA na nakikinig po sa ating pong programa at nanonood, kasi na-mention dito kay Ellen G. White, I'm very curious, ano ba ang standing ni Ellen G. White po sa inyo? Totoo ba na nagiging parte ng pagtuturo o doktrina yung mga sinasabi ni Ellen G. White? And another question, dahil nabasa ko rin po to somewhere, no, is it true that Ellen G. White is considered as a prophetess ng paniniwala nga po ng SDA? So, sa mga SDA members po natin dyan, please comment down below ano po masasabi niyo po dyan. Dahil nga na-mention si Ellen White dito po sa kanilang pinag-uusapan. Nilalabasan po sa pag-aaral ko. Sige po, sige, sagutin nyo na yung po. Saka natin balikan ba, no? Ang atin muna yung tungkol doon sa pagpaparoon sa bahay sa impyerno, ano yung katapusan ngayon na wala? Good. Ang sagot po, babasahin ko para hindi tayo makapagbigay ng ibang kasagutan. Sa Marcos 9, ano nangyari sa bata mo is Marcos 9, Wanatang 48 at 49, na doon hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy sapagkat bawat isa ay aasman sa pamagitan ng apoy. Kaya ang konklusyon ko po, batay sa talata, hindi po namamatay. May kasama ka pang uod na nagbuhay din walang hanggan. Sige, ikaw. Bakit ko yung sinabi ni Magsasarano na hindi ko sinasabi. Ito muna po, sa pinag-uusapan natin, pag-usapan natin, ang nakabulong ko sa impyerno. Langit at impyerno. Sa impyerno. Kung nakalagay po sa Apocalypse, malinaw na kasi ito, hindi na kwentaman. Marunong ka ba sa akin kasi, kaya naman hindi magkaintindihan. Kumukuha muna ako sa inyo na. Ay wala nga pong katapusan gaya naman sabi na sapagkat ang nakasulat, araw at gabi pahirapin sa apoy at sabi at ang usok nila magpakay talaga wala akong katapusan talaga. Gusto ko maklaman sa iyo. Balikan natin si Ginoon sa natin natin kung anong para sa kanya. Diba sa wala? Yun hubang kung kayo ang tao ay mapunta doon sa impyerno, yung pero sa patuloy ng katapusan. Yun nga po ang kasaklap-saklap doon, Manolo, wala akong hanggan yun ang sabi ng Biblia. Ang kapahamakan. Ikalawang Tesalonica 1:8 hanggang 9, yun po nakasulat. Ang nakakaawa, yun yung mga tao na ang Diyos pala magpapasya na sila magkakasala, tapos paparusahan niya ng walang hanggan, lalabas mo injustice ang Diyos. Exactly. Yun ang sinasabi natin kanina. That will not make sense kung ikaw yung creator tapos alam mo na pala lahat yung gagawin ng iyong nilikha. What joy will that give you if you are the creator? Hindi porket ikaw ay may kakayanan na malaman lahat, ay aalamin mo ang lahat. Parang ano yun, parang illogical yun kung lahat ng desisyon natin ay alam ng Diyos. Dahil wala ng excitement o thrill pa sa isang creator kung ganun man. Maganda din yung pagkaka-phrase ni Brother Eli dito. Hindi nga thrill ang ginamit ni Brother Eli dito. Isang injusticia kapag ganun man yung magiging isang Diyos. Teka muna, ay paano yung, alam mo, bigling-bigling tao na namamatay mula sa pulpa, no? Opo. Oo. Ngayon, hindi natin malaman kung nasa impyerno, ano? Ngayon, yung mga laban ko nasa impyerno, ibig sabihin hanggang ngayon, nagdurusa ba yun? Alam niyo po, sa paniniwala namin doon, Manol, wala pa naman yung tao ngayon sa impyerno. Nga pala. Wala pa po. Dahil yun Wala po, pa. pagbubulid sa dagat-dagatang apoy, yun po ay pagkatapos ng 1,000 years o millennium na reign ni Jesus Christ on earth. And that will be after the first resurrection. After 1,000 years, doon lang po lalaban yung mga pwersa ng masama doon sa Diyos. At doon sila ibubulit sa dagat-dagatang nagniningas na apoy. At yung po nagniningas na apoy na yon, inihanda sa Diablo. Dahil ang Diablo eternal din espiritu yun kaya walang hanggan yung parusan para sa kanya. At yung mga taong susunod sa kanya, doon din dadalhin sa kanyang parusahan. Yung po nasa Apocalypse 20 at 10 na ang Diablo ang wikang dumaya sa kanila, ibinulit sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng mga bulaang propeta. Yun po nakasulat dyan. Alright, thank you very much po. Maraming salamat po. Okay. Sa Manong, meron kayong binabanggit mo ng bago, ano? Opo. Ano kinalaman? Yung tungkol doon sa ang apoy
ay mamamatay yung parusa mo lang. At saka yung Kireste, unahin ko muna yung Kireste kasi sa mga iwas sa ere. Yung sinabi yun nga, nasulat na Ellen White, yung sulat na Ellen White ay ginagawa rin namin Ebanghelyo. Hindi po totoo yun. Yung sulat na Ellen White, ginagawa namin Ebanghelyo. Walang alam namin Ebanghelyo kay Kristo. Wala kami Ebanghelyo si Ellen White na sasabi niya. Ngayon, tungkol doon sa apoy, naiksilan naman ito natin habang sa iyo, na ang sabi rin sa Kapitulo 37 ng awit, kung talatang 20, ang masama ay mamamatay. O yun yung sinasabing buhay na parusahan. At ang kaaway ng Panginoon magiging gaya ng taba ng kordero, matutunaw. Yun ang masama. Yung pagkat dumating ang panahon ng pagpaparusa sa talatang 10, sapagkat sandali na lamang ang natang masama ay mawawala na. Silang usisain ng mainam ang kanyang dako at siya'y mawawala. Mawala. Yun ang masama. Parurusahan, magiging abo sa talampakan ng mga paano o mga naliligtas. Ayon sa Malakias, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 3, magiging abo po sila. Alright, kayo naman. Skani, kayo naman. Ang tawagin po yung impyerno. Yerno. Yung impyerno. Oo. Kami nung ikalawang kamatayan. Kamatayan din ang tawag doon. Bakit? Namamatay ang kalayaan, namamatay ang lahat ng bigaya, namamatay kaya kamatayan din yun. Yung isa lang kamatayan kalayaan. Second death daw sinasabi niya rito. Ito yung maganda dito sa kanilang diskusyon, ano? And katulad nga po ng sinabi ko, first time ko po mapanood o at least marinig, no? Yung kanilang programa Manolo Favis. Isa sa mga na-realize ko, so merong isang general topic, whether yes or no, yung mga guest na mag-i-explain nga ng kanilang side. Tapos meron ding mga callers. Napakaganda po ng kanilang programa. Yung kanilang interaction, pwede rin kasi among themselves, no? So napakaganda ng kanilang diskusyon dito. At para sa akin, nagigets ko na kung bakit naging popular Don Manolo and the Genius Family. So Genius, G-E-N-I-U-S. God's Eternal News in Universal Salvation. Parang ganun yata. Sa Biblia doon nakalagay na alam mo natin yung impyerno. Ano ang impyerno sa English? Yung impyerno, di nasa ilalim ng apoy. Hindi, ano ang pinangalan sa Biblia yan? Sa Tagalog ka, ito ang Batang apoy. Ha? Bukat na batang apoy. Hell, sa English, hell. Yun pala, You go to hell. Hindi nyo ng Amerikano. Ibig sabihin, pumunta ka sa impyerno. Ngayon, para ipakita ng Diyos ang kanyang pagkahustisya, talagang hindi niya lulubayan yun. Magpakailan-kailanman, hando ka sa kaparusahan. Kapag gano'n ang gamit ng Diyos sa kasalanan na ipinagkaroon ng mga napunta doon. Kapag tindra doon at saka yung bilang propeta. Pero ano ba? Kung halimbawa, mapupunta sa impyerno, kayo rin yun. Ha? Yun yung tao yun. Halimbawa, yung tao naman tayo, yun din yun. Aba, yung mga taong nahatulan niya sa ikalawang kamatayan, meron umano ng kamatayan. Hindi, hinahatulan sa ikalawang, hindi, hinahatulan sa ikalawang kamatayan. Yung impyerno yun, no? Yun din yung tao yun. Halimbawa, si Pedro Tarpuano namatay. Kasalanan. Kasalanan. Sisi. Balikinod sa Diyos. Yung pupunta sa impyerno, yung nakahatulan sa kanya, si Pedro ba yun? Tarpuano. Siya yun. Ibubulit siya sa dagat na gatang ito. Siya yun. Ano damit ko na pag ginala doon? Ha? Sa impyerno? Bawa po, kung ano yung damit ko lang namatay. Hindi ko alam. Ano yan? Yung nasa langit naman, magkakakilala rin sila. Oo, magkakakilala rin yung mga... Hindi yun. Alin? Halimbawa, ang pumunta sa langit, si Frost. Wala nang binabanggit na kung ano damit ang susuot mo. Hindi. Halimbawa, ano sa langit? Si Frost at saka si Resty. Magkakilala sila? Oo, kung pareho sila, maliligtas. Magkakakilala sila. Resty, pareho pala tayo nasa langit na tayo. Sarap dito? O ano yun? Kapag itong sabi ng... Ano nila doon? Ha? May asawa rin sila doon? Wala nang pag-asawa rin eh. Bakit? Wala nang production din eh. Katulad na ng mga anghel na hindi mag-aasawa at pinapag-aasawa. Yan. Kapag kadalaga. Ang tao na, hindi po ang Diyos ang nagpasya na ang tao ay nagkasama. Hindi ang tao ang talagang gumawa ng kanyang pagkakasala. Ngunit alam ng Diyos na nagkakasala ang tao. Yun po ang aking ibig sabihin kanina sa sinabing kain eh. Okay, alright. Pagkakitin natin ang kapraso. Okay, kayo ba? Andiyan ka ba? Opo. Ano ba yun? Ay, ang nagsabi po na ang tao, ang Diyos ang nagpasya na lahat ng bagay, kaya pati yung pagkakasala ng tao, ay si kaibigang, yun pong kasamahan ni Kair Felo at saka si Kaoni, yun po ang nagsabi, hindi si Cabenong. Hindi po si Cabenong. Ano pala? Kayo naman kami. Hindi mo pa nasa UE. Bakit naman? Oo. Ano kanyo? Paano kanyo kami, no?
Kasi yung banggit na ang pangalan, tapos ang dulo na, kaya akala ko, kasama ako sa sinabi niya. Kayo na sa programa ng Jimmy's Family. Ito, pala kayo sa hotel nito. Ang gagarbo, no? O, yung kalaban nito, papunta nyo dito. Sa Martes Ulo. Ay, hindi niya, bakit rin niyo sa kanya? Pinanya ako sa rito, siguro, mga 20 minutes lang, interview siya, 20 minutes. Hindi mo ano, talagang ganun eh. Pagiging natin. Okay? Aalakin ko siya. Paibabalik. Wala po kayo naman. Okay? Medyo na yun eh. Pero, sabi niyo, tatalakarin ko na yung kanyang doktrina. Yung kanyang doktrina. Kaya, dito, lalabas ngayon mga kaibigan, dati ba yan ang doktrina ninyo? Dito natin malilirit kung totoo nga ang inyong daladala. Okay? Okay to? Sige. Ray! May reaction po ako kanina doon sa sinabi niya na itinalaga ng Diyos. Parang gusto yatang palabasin niya na tinututulan ko yung ang gusto ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas. Hindi ba naman yung tema kong yata kanina eh. Ngayon, pakikita natin na ang tema ay ganito. Lahat ng gumagawa ng kasamaan, nakatalaga sa kapahamakan. At lahat ng gumagawa ng kabutihan, nakatalaga sa buhay na walang hanggan. Ngayon, kung gumagawa ka ng kasamaan, totoong nakatalaga ka sa kasamaan, sa kaparusahan, ngunit kung ikaw ay magbago o magsisi, maaalis ka doon sa katalagahang kapahamakan yun. Baka ganyan ang gusto mo makita. Pero sabihin ko na, ipinapasya ng Diyos na ikaw pirmi na lang dyan sa kasamaan para ako ay, okay, dinistino ka na dyan sa kapahamakan. Para sa pananalita ko ay, kontrahin ko yung gusto ng Diyos ay maaligtas ang lahat para kontrahin. Hindi naman ganun yata eh. Hindi ganun ang pinakikita ko. Para maunawaan ng marami. Sige, response ang konto. Okay, bigan. Salamat naman po at gano'n ang kanyang pagka-analysis ngayon. Lumalabas nga talagang hindi alam ng Diyos kung yung tao na yun nagbabalik loob o hindi. Kung ano ipapasya noon, kung tuloy-tuloy na siyang magpapakasama o tuloy-tuloy na siyang magpapakabuti. Yun po ang aming stand at nananatili po. Yung stand na yun ay talagang nagbibigay tayo ng napakagandang posisyon para sa Diyos na talagang siya ay Diyos na justisya, hindi niya pinipilit ang sino man, na kahit na ikaw yung nasa kasamaan po, pwede kang magbago. Ayun po. Okay. Maraming salamat po. Huwag mo na kayong dito dyan ng konti dahil magkagraduate sa nabayan na. Apo. Okay, alright mga kaibigan. Sandali lang. The best person. Kain una. Kain na. Binabati ko yung kumusunod. Napakinggan niya. At papatuloy siya nakikinig. At ganun din tinatawagan ko siya doon. Tumawag ko sa akin bukas at para naintindihan siya. At binabati ko lahat ng kapatiran sa Pasig para sa Martes. Tayo nagkita-kita ulit sa Nico Hotel. Brother Mandy. Ito lahat. Binabati ko kayo. Hindi nag-chigar and church and corresponding in Jerusalem. Binabati ko sa inyo magandang gabi. At si Mr. Eugenio Nagaran, kapitbahay po namin ni Brother Manolo. Binabati po namin kayo ng magandang gabi. Sa lahat po ng mga kapatid na sumusubaybay ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po. Teka. Sige. At okay. Ayun po naman magbatangan at sana po sa susunod na ito namin kayo sa palatuntunan ito. At ano ba rin ba ako manood po kayo sa mga palatuntunan? Ang dating daan, yun sa Las Tres. Yun lang po. Sa Panginoon na po ng kapatid na kayo sa Riyan. Salamat po kayo naman. Alright mga kaibigan. At narito po naman at ating sa bandang ulit ay ating Robert Jacobson. Sige na, nagsusurwara. Kaibigan ko. Maraming salamat po una sa lahat sa Diyos at sa inyo po, Don Manolo, sa lahat ng mga miyembro ng Jimmy's Family. I hope and I pray na bagaman meron kaming salungatan sa iba't ibang punto ng pananampalataya, ay mananatili po kaming buo sa isang intensyon na maghasik ng karunungan at ng kaunawaan sa mga taong naghahanap nito. Binabati ko po si Miss Ofelia Digo, Georgie Digo, Mario Digo, Lydia Nunag ng San Pablo, Libutan, San Simon, Pampanga. Magandang gabi sa lahat ng mga taga-Pampanga. Pasalamatan sa alam Pregunta. At nagpapasalamat po ako kay Mr. and Mrs. Pregunta sa kanila po. Talaga ba ang Pregunta ngayon? Pregunta po talaga. Ganun ba? Apo. Hindi ko nga po alam kung ano. Ang alam ko nun, salitang Kastila po yun. Nakalimutan ko lang kung anong kahulugan. Pero ganun pa man, ay nagpapasalamat kami sa kanilang accommodation sa amin dito. May merienda pa po, Don Manolo ngayong gabi. Ganun ba yun? Para yung merienda ninyong padala ni Mrs. Sison dyan. Sige. Salamat po sa lahat ng mga tagapakinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ito kabuuan, ating Mrs. Manolo, Mrs. Jimmy's Family. Gagamitan po natin pagkakaya natin palatuntunan. Hindi lang ako masasabi, sinili na lang. At naman si Kapa ay nakabili mo. Bakit ito mo na? Hindi sa Martes. Ito naman sa Martes ka naman ang birthday.
Okay, alright mga kaibigan. Pero sa akin, araw-araw, pagpungan. Okay, salamat sa inyo lahat. Sa ngalan po natin mga... naku! Naputol ba yun? Sandali, ha? Okay. Ako po yung salamat sa inyo lahat. Ang aking kasabi, lagi tayong masalamat sa panagat. Alright mga ka-Youthy, dyan po nagtatapos ang atin nga pong episode. Ito po ay isang special episode dahil for the first time, hindi po tayo nanonood ng isang video. Ito po ay isang audio file lamang na may kaakibat lang na konting mga litrato parang montage po ng mga lumang pictures nga ni Brother Eli. Pero in general, that was fun. Katulad nga ng sinabi ko, interesting para sa akin dahil na-cover nila ang mga topics patungkol sa kaalaman ng Diyos. Kung alam nga ba ng Diyos ang lahat? At nagsanga na rin ito sa free will, yung konsepto ng free will. What is God's will? Yung na-mention ka na direct at permissive will ni Brother Eli, yung pagiging Diyos din ni Jesu Cristo na in part na kanila din pong napag-usapan. At ang tanong naman ni Don Manolo sa last part na ano mangyayari sa tao? Ano mangyayari sa atin kapag tayo napunta sa langit o sa impyerno? So very interesting sa akin. Ito din ay patungkol sa konsepto ng hustisya ng Diyos. Ito ay patungkol sa ideya ng pagiging creator at ano ang posibleng satisfaction na makukuha ng isang creator kapag kontrolado niya ang lahat sa kanyang ginawang bagay. So yun po ang ating programa po ngayon mga ka-Youthy. Dito po nagtatapos. Kung ano pong masasabi ninyo, ano pong komento ninyo sa mga topics nga po na na-cover po sa palabas na Don Manolo and the Genius Family. So please don't forget to comment down below. Lahat po ng mga mensahe nyo amin pong binabasa. Kanino ba kayo bilib? Bilib ba kayo kay Mr. La Chica, kay Kamenong, sa SDA, sa kay Brother Eli? Ano pong masasabi nyo sa kanilang naging diskusyon? Kaya maraming salamat po sa panonood, and if you like these kinds of contents mga ka-U3, please click subscribe here. Ito, okay din yung video na yan, okay din ang video niyan. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!